Gagamitin sila sa mensahe. Perfection message po ang dala po nila, no? So, say amen. At meron nga na hindi na naniniwala sa perfection message. Basta ang kanila, fellowship lang, okay na. Dahil hindi naman talaga magkakasundo ang Charles. Siya ng turo ng tao, Brother Johnson. So, isang malaking pagkakamali. Kaya, hindi na mo mananatili sa ganyang stand. Ako'y hahanap. Sabi nga ni Brother Jackson, hindi sila magtuturo ng 2 mali, 3 tama. At perfection message, lahat po ay pwedeng kainin. Shall we say amen? At sa huling araw, sabi ng Biblia, mayroong pagkaing napapanahon, ano? Gano'n lang naman kasimple. Ang hahanapin lang naman ng isang tao para siya ay mapasakdal sa Panginoon ay yung pagkaing napapanahon. Food in due season. At kung sino yung faithful servant o servants na nagdadala nito. Gano'n lang kasimple yung pananampalataya. Kasi kapag hindi faithful ang servants, ang tendency niya ng aral, pabago-bago, paiba-iba, walang katiyakan, at puro sablay. Shall we say amen? So, hindi yan ang pagkain ng mga agila. Dahil ang mga agila po ay mapili sa pagkain yan Tama? Ang gusto nila ay sariwa. Sariwang pagkain. Fresh message. At kailangan ay makilala mo yung good man of the house. Marunong kang mag-analyze, marunong kang magbantay para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Sabi nga dito sa Matthew 24 verse 42, "What's therefore? For ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known," so may revelation na siya ng pagpaparito ng Panginoon, di ba? He would have watched, magbabantay siya, and would not suffer his house to be broken up. Therefore be ye ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made rule over his household, to give them meat in due season. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. So ito yung pagkakatiwalaan ng Panginoon. Yun talagang nag-iingat sa sarili niyang buhay, nag-iingat sa kanyang sambahayan, nag-iingat sa kanyang mga turo. Ito po yung pinuri ng Panginoon, ano? Shall we say amen? At siya po ay magbabantay, mangangalaga, at mag-iingat sa pamilya, sa kanyang kawan. Pero sabi nga, there is soil and treasures, the dwelling of the wise, but the foolish is spending it up. Winawalang halaga niya yung mga bagay na higit na mahalaga sa kanyang pananampalataya. Sige po, at manalangin muna tayo mga anak bago tayo magtuloy-tuloy. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon ay narito ang iyong maliit na lingkod, Panginoon, na humaharap sa iyong harapan at sa iyong mga anak
Panginoon, alam mo na wala siyang magagawang anuman maliban na ikaw po ang humipo ng kanyang labi at pangunahan ng mga bagay na kanyang sasabihin at sasalitain upang ito'y maging pagpapala sa mga tagapakinig. Panginoon, patnubayan mo po ang iyong lingkod. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin at naway sa aming mga puso, itanim mo, Panginoon, ang katotohanan, ang liwanag ng iyong salita upang kami, Panginoon, na sumasampalataya sa salitang ito ay patuloy na malilinis sapagkat ang katotohanan ay siyang tanging makapaglilinis sa aming Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya, ito po ang aming hiling. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. So, ganyan na nangyayari ngayon. Maski sa Israel, ay hindi naman lahat ng umuwi, mga kapatid, ay naghahanap talaga ng pagkaing spiritual, ano? Kaya nga, sa pagdating ng dakilang kapigatian ay 2/3 po sa bayang ito ang namatay o napatay. Samantalang yung may tatak, di ba? Sabi nga, huwag mo munang ibuhos ang galit hanggang matatakan muna, no? Ang 144,000. So yun po, yung mga may tatak, ibig sabihin sila po yung inalagaan ng Panginoon at itinago doon sa tinatawag na wilderness. At alam natin ang wilderness ay hindi Amerika dahil malabo yan, minturo na yan. Hindi rin lalo sa Jordan, sa Europe lalo nang hindi, kundi sabi ng Panginoon, flee to the mountains. Ibig sabihin ng wilderness nandoon sa mountains. Dahil ibubuka ng Panginoon ang lupa at dito magtatago ang mga remnant of Israel, 1/3 na mabubuhay at magre-reproduce sa panahon na yan ng milenyo. Dito po, sila po yung chosen na magre-reproduce, ano? Dito. Kaya salamat sa Panginoon at not all Israel are Israelites. Shall we say amen? Yung iba napilitan lang dahil alam natin yung yaman ni Israel sa panahong ito, ano? At yung iba naman, alam naman nila kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Samantalang yung iba, hindi nga nila alam kung anong kasulatan yun, di ba? So, say amen? Meron nga nagpapatotoo Israelita sabi niya, hindi nga namin alam kung ano yan Basta't kami umuwi lang dito. Wala kaming alam tungkol dyan sa Misayang darating. So, yan ang nakakalungkot, di ba? So, say amen? So, lagyan ko lang ng part 2 yung nakaraang message, mga anak. Medyo tis-tis lang tayo dahil sa panahon, napakahirap mag-isip, mahirap mag-analyze dahil sa init, nakakapanghina. Pero, ang Panginoon ang ating kalakasan at tulungan niya tayo sa araw na ito. So, eto, simulan natin ang pagbasa muna sa mga salita ng Panginoon. Yun nakaraang mensahe na pinamagatan kong major and minor messengers and lead ministries. So, yan po ang ginagawa ng Panginoon, Ang kailangan lang ay makilala po natin yung higit sa lahat yung mga lead ministers or major ministers, Shall we say amen? Dahil sila ang gagamitin ng Panginoon para buhusan ang mensaheng napapanahon para dalhin tayo sa liwanag ng kanyang mga salita. So, say amen. Kasi kapag ang tinapay
ay napaglipasan na, hindi yan ang hahanapin ng Panginoon eh. Shall we say amen? Ang hahanapin niya ay yung fresh revelation sa bawat birhen. Shall we say amen? Ha? Hindi niya hanapin yung kaligtasan na kaalaman o karunungan dahil ligtas na nga mga birhen eh. Ang problema dito ay kung na-sanctified ba fully, body, soul, and spirit, na-sanctified ba ng kanyang mga salita, dahil ang tanging makakapaglinis sa mga birhen ay ang updated message. Dahil sa updated message, nandoon ang dealings ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Shall we say amen? Tandaan natin, hindi tayo sa panahon ni Martin Luther, hindi rin tayo sa panahon ng Philadelphian Church Age, kundi nasa panahon po tayo ng pagsasakdal ng Panginoon. At hindi ka mapapasakdal kapag hindi na kompleto ang mensahe. At naghihintay tayo, alam natin na mayroon darating pa, no? May mga misteryo pa na napapaloob doon sa 7 kulog. Shall we say amen? Meron pa, mga anak. Kaya yun ang iniintay natin. At ang question, sino ba ang kulog? Yan ang napakahalaga, di ba? Sino ba ang 7 kulog? At sino ba yung first bang of thunders? Dahil doon, mag-spark yung unang kulog at papasa yan sa 6 pa, mga anak. At sa maiksing panahon, magbibigay yan sa atin ng tinatawag na rapturing faith. Naintindihan po natin? Tungkol sa perfection, yung walang totoong 5-fold ministry na magtuturo na 2 mali, 3 tama. Lahat yun, tama yun. So say amen. Dahil doon na, yun na yung panahon natin eh. Di ba? Ako yung nagdududulan doon sa isa na nagsasabi na hindi na daw magtatama ang pananaw ng mga ministers maski sa end time. Mga kapatid, isa yan sa binabantayan ko na salungat sa turo ni Pablo, di ba? Dahil ang 5-fold ministry ay gagamitin sa kasakdalan. At hindi lang yan, tuturuan silang tumawid sa tinatawag nating rapturing faith. Shall we say amen? Yun ang totoong 5-fold ministry. Dahil kung foolish virgin ang alimbawa, ang nasumpungan mo, foolish virgin, nagpapaikot-ikot lang yan sa wilderness eh. Wala matumbok na sabihin natin na matibay na pagkaunawa sa Biblia. Pero salvation, andun lang yon. So say amen. Bakit pinahintulot ng Panginoon yan? Dahil sinusubukan tayo kung gaano tayo nagmamahal sa salita. So say amen. Yun ang yun ang basis ng Panginoon eh. Pag mahal mo yung salita niya, ibig sabihin, minamahal mo rin siya, di ba? At mahal ka rin niya. Tama? Naalala ko yung mga yung mga pananalita na yan, ang Panginoon ay nangungusap. Anak ko, mahal na mahal kita dahil mahal na mahal mo ang aking salita. Sarap pakinggan, mga anak, Totoo yan, nangungusap ang Panginoon sa buhay natin. Kaya pahalagahan natin, una-una, ang makaunawa tayo sa salita. Ito po ang
tinatawag na revelated oil. Sabi sa amen? Secondary na lang yung na-anoint tayo, na-touch tayo, gifted tayo, marami tayong alam, marami tayong kaloob. Halos lahat naman ng simbahan may mga kaloob di ba? Sabi sa amen? Punta nga kayo sa Pentecostal di ba? Speaking tongues, prophesying, gifts, healings, nandun lahat Pangako naman kasi ng Panginoon niya sa pangalan niya, no? So, say amen? Pero kapag wala ang paglilinis, pagpapabanal sa salita, pagpapabanal sa pamamagitan ng katotohanan, merong kulang. So, ang ginagawa ng Panginoon, laging may major ministry at merong lead ministry. Bukod do sa mga minor, So, tingnan natin ito. Jeremiah chapter 7 verse 25 to 28. Medyo i-refresh ko lang yung mga nakaraan dahil for the sake na yung makakakita lang ng record na ito. Sabi dito sa 25, from the day that your fathers came out of the land of Mizraim, Egypt po yun, Mizraim, until this day, I have even sent to you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them, but they did not obey me. So yun ang problema ngayon. So say amen. Ganon ang pagsisikap ng Panginoon. Pero ang problema, nasa nakikinig na to. Tama? So say amen. Daily rising up early and sending them, but they did not obey me or incline their ear, but stiffen their neck. Pinatigas yung kanilang mga leeg. They did evil more than their fathers. So you see, kaya si Israel, mga anak, Assyrian Empire, Babylonian Empire, Grecian Empire, Roman Empire, talagang kiniladkad sila, mga anak. They did evil, sabi ng Panginoon, more than their fathers, higit pa sa kanilang mga magulang. And you shall speak all these words to them, though they do not listen to you. Hindi talaga makikinig. Salitain mo lang, kahit na hindi sila makinig sa'yo. Yan ang bili ng Panginoon. O kaya magsasalita tayo, kahit hindi napakinggan to. Amen? Dahil ang totoong bride of Jesus Christ, makikinig, magmamahal sa kanyang mga salita. So, say amen. Sabi dito, speak all these words to them, though they do not listen to you. And you shall also call to them, though they do not answer you. But you shall say to them, this is a nation that did not obey the voice of Yah, their Elohim. So we say amen. Nor did they accept instruction. Truth has perished and has been cut off from their mouth. Sa bibig pala nasa bibig pala ng bawat mananampalataya ang katotohanan. Shall we say amen? Nasa bibig ninyo. Ipapatotoo nyo yung katotohanan na yan. Dahil kapag kasinungalingan na lumabas sa bibig ng tao, nangyari ito. Shall we say amen? Truth has perished and has been cut off from their mouth. Hindi, magsayawan na lang tayo. Hindi ganon. Ang hinahanap ng Panginoon, yung katotohanan sa bawat labi ng mga mananampalataya. So, say amen. Kailangan niya yung katotohanan na yon. At gumagamit ang Panginoon ng mga sidlan, mga anak. Ulitin ko lang. Major ministries, minor
then lead ministry. Yung mga minor, kapag sabihin natin namatay yung major, sila yung humahalili, ano? Reserve sila. Kaya masasabi natin na ang Panginoon ay matalino. Alam niya po ang kanyang gagawin. At para maalaman natin ang liwanag, ang buong liwanag, ang katotohanan, lagi may isa di ba? So, say amen? Enoch, isa. Si Noah, isa. So, say amen. Panahon ni Elijah, panahon ni Moises, isa. Isa lang, isa lagi. Hindi marami yun. Tama ba? Panahon ni Elijah, sa time of John the Baptist, siya yung naghanda ng daan ng Panginoon. Hindi sila marami. Meron laging isa, tandaan natin, ano? At kung ano yung ginawa niya sa una, ganoon din ang gagawin niya sa panahon natin. Shall we say amen? Ganoon ang ginagawa niya. Galatians chapter 2, verse 7 to 9. But on the contrary, when they saw that the good news to the uncircumcision had been entrusted to me, si Pablo po ito, no? Even as Kepha Kepha is Peter, no? Even as Kepha to the circumcised, yung mga Hudyo, for he who worked in Kepha to make him an emissary or to make him an apostle to the circumcised also work in me for the nations. Si Pablo para sa mga hintil, si Pedro naman para sa Israel at bilang mga lead apostol sa kanilang kapanahuran. Hiwalay po yan. Hindi pwedeng sabay ang dealing ng Panginoon sa Israel at sa hintil. At nakita naman natin na hindi talaga nangyari yun, ano? Dahil pinahintulot ng Panginoon na mabulagan ang bayang ito at ang pagliligtas niya ay inilaan po sa pangsamantala sa mga hintil. At may time po yan na ibabalik sa kanila dahil darating ang panahon na ang mga hintil ay tatanggi sa katotohanan. Say amen. Tatanggi sila. Tatanggi sila. Totoo po yan. Dahil hindi naman literally na dumating ang Panginoon sa harapan nila, tinanggihan nila kundi sa pamamagitan ng salita, dumating ang Panginoon. Di ba? The Lord will descend from heaven with a shout. So maraming tumatanggi dyan, sa shout pa lang. Yung mga denominational churches, bagamat alam nila na may sigaw sa huling mga araw, tulad ng sigaw ni Elijah, pero nilalaro-laro lang nila Baliwala sa kanila yung papauna ng Panginoon bago siya dumating. With a shout, with the voice of archangel. So ito na, yung archangel magbibigay na ng rapturing faith. Then, yung tinig mismo ng Panginoon with a trumpet of trumpet of God. Walang iba, yung tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Shall we say amen? Bakit sinabi kong tinig ng Panginoong Hesukristo? Kasi hawak niya ang kapangyarihan, di ba? May kapamahalan siya na magbigay ng buhay sa atin, di ba? At hindi na tayo magtataka, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang Ama ay gumagawa at ako rin naman ay gumagawa, sabi ng Panginoon, di ba? My Lord and my God. Ibig sabihin, yung espiritong nananahan sa Kanya. Hindi naman humiwalay yun Shall we say amen? Sabi ni Kristo, nahanap mo ang Ama. Hindi mo ba alam ang Ama nananahan sa akin? Shall we say amen? Di tama. My Lord and my God. Hindi yung Lord ginawa mo ng Ama.
O yung anak ay ginawa mo ng ama. Hindi ganon. Mali yun. Shall we say amen? My Lord. Sino yun? My Master. Sino yun? Si Kristo. And my Elohim, yung nananahan sa Kanya. Dapat maintindihan natin to mga anak. Ano? So ito. For he who worked in Kepha to make him an emissary to the circumcised also work in me for the nations. So may divide yung kanilang ministry. So when Jacob, sa inyo, James ang ginamit, ano? Jacob. Alam mo ito si King James, ewan ko, nagdududa ako talaga kay King James eh. Kasi nilagay niya dyan yung pangalan niya eh. James doon nakalagay. O James, sino yung pangalan niya ni King James? Tama. Ang layo naman niya sa Jacob. Dapat Jacob ang nakalagay dyan. Tama ba? Si King James. Akala ng iba kapag King James yun na talaga. Hindi po. Kailangan pa tayo magsaliksik, mga anak, mga kapatid ko, mga kamanggagawa ko. Maraming problema si King James. Lumago na ang kaalaman at marami ng translators ang nagsagawa para i-revise, itama, mas malapit sa katotohanan ng Biblia. So, yan. Isa yan, ano? Yung pangalan, binago. So, when Jacob, Kepha, and Yohanan, meaning John, who seemed to be supports, came to know the favor that had been given to me. They gave me and sabi dito, given to me, they gave me Barnabas, the right hand of fellowship. Si Barnabas binigay sa kanya, no, para makatulong niya sa gawain. In order that we go to the nations and they to the circumcised. So yun, yung hati ng kanilang ministeryo. So Romans chapter 11 verse 13. Ito, no? For I speak to you, the nations, inasmuch as I am an emissary to the nations, I esteem my service. Si Pablo po yan, no? Apostle of the Gentile. Sa panahon niya yon, mga anak, ano? Nung siya ay nabubuhay, masasabi natin, siya ang lead apostle sa panahon na yon. Pero nung namatay siya, ay nag-take over po ang John. So, say amen. Bilang lead sa panahon na yon. At siya po ang sumulat ng Book of Revelation at siya po yung sumulat ng mga 7 sulat sa 7 iglesia, no? Para paalalahanan sila. Dahil may mga komentary ang Panginoon sa bawat iglesia na yon at yan ay dineliver ni Juan sa mga kaiglesiyahanan sa panahon na yon. May re-record naman kay Johnson. Yan. So yon. So bilang lead apostle na humalili kay Pablo. Ha? Ito? Ito. So ito. Actually, ano lang to, refreshing na lang naman to. Okay lang yan. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. So then, you are no longer strangers and foreigners,
but fellow citizens. Sige anak, ilagay mo na lang ha. Okay lang yan, Kenneth, dahil ni-refresh ko lang yung nakaraan. Yan. Sabi sa Tagalog, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya ang buong gusali na kalalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So, sino yung kinasasaligan? Ito. Itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. So, yun ang pundasyon para hindi magka-problema ang fivefold ministry. So, say amen? Para hindi magka-problema ang ministerial meeting. Dahil ganon meetings after meetings, pero hindi nagtatama, So, say amen? Dahil sa walang kinikilalang pundasyon. Pero kung may pundasyon ang mga taong ito, alam nila kung ano yung ginagawa ng Panginoon, yung pagkakasunod-sunod, yung turnover, di ba? Alam niyo yung relay, di ba? Yung tumatakbo sila. Meron silang hawak na, ano bang tawag doon, sister? Yung parang kahoy na gano'n, tapos baton, ipapasang gano'n. Kailangan maintindihan natin, gano'n ang ginagawa ng Panginoon Yung baton na yon, ipapasa doon sa mga qualified talaga, yung mga tinawag. Tapos tatakbo uli yun. Ganda ang gagawin niya. Ipapasa lang ng ipapasa yon. So, ganoon ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. So, say amen. Ibig sabihin, the same truth yung kanilang pinanangnan na ipapasa din nila doon sa susunod na minister. Tama. Ililipat lang yung baton, mga anak. Na ang pundasyon ng pananampalataya na yan, alam natin, apostles and prophets. Amen. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. And Elohim has appointed this in the assembly. Firstly, emissaries or apostles. Secondly, prophets. So, ang unang-una pala apostoles. Shall we say amen? Amen. Pangalawa lamang ang propeta. Thirdly, teachers. After that, miracles, then gift of healings, helps, ministrations, and different kind of tongues. So, yun yung mga gifts na ipinagkaloob sa iglesia. At yan ang ginagawa ng Panginoon. John chapter 21 verse 14. Ito yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad na kanyang tinawag John 21 verse 14. This was now the third time Yahushua was manifested to his taught ones. Ibig sabihin yung kanyang mga alagad. After he was raised from the dead. Nagpakita siya on the third time sa kanyang mga alagad.
So ito, John 21, buksan nga natin. John 21, chapter 21, verse 21 to 23. Basahin ko ng buo. Ano? Habang naglalakad sila, nakita nga ni Pedro si John na sumusunod sa kanilang likuran. So sabi dito, seeing him, Cephas said to Joshua, ayan, seeing him, sino yun? Nakita niya si John, ang apostoles ay sumusunod sa kanila. Cephas said to Joshua, but Master, what about this one? Patungkol dito. Panginoon, tungkol sa kanya, tinuro niya si John, What about this man? Ano ang gagawin ng taong ito? Ano ang mangyayari sa kanya? Joshua said to him, if I wish him to remain till I come. Kung nanaisin ko, na siya'y mananatili hanggang sa aking pagbabalik. Tandaan nyo, glorified body ito, nagpakita sa maikatlong beses sa mga alagad. Shall we say amen? Hindi. So yung pag sinabi niyang tila I come, hindi ibig sabihin niya namasyal lang siya o saan siya nagpunta. Kundi yun ay tumutukoy sa kanyang pangalawang pagbabalik. Naintindihan natin? Sabi niya, if I wish him to remain till I come, what is that to you? Kasi itong si Juan, si Cephas, si Pedro, ay mamamatay. Yan ang pagkakakwento ng Panginoon sa kanya. Kung ano yung kamatayang sinapit ko, ganon din ang magiging kamatayan mo, Pedro. Kaya nung naglalakad sila, nakita niya ngayon si Juan. Panginoon, tungkol naman sa tao na yan, ano ang kanyang gagawin? Ano ang mangyayari sa kanya? Yun ang tanong ni Pedro, di ba? So, ang sagot ng Panginoon, simple lang. If I wish him to remain till I come, what is that to you? You follow me. Sumunod ka na sa akin. Halika na. Therefore, this word went out among the brothers that this taught one would not die. So, ito si Pedro, palibasa, wala pa yung Espiritu Santo sa kanya, Ipinamalita niya agad na ito si Juan, hindi yan mamamatay, di mali na, di ba? Kasi wala pa nga, hindi pa nga bumababang Espiritu Santo na maggagabay sa kanila. However, Joshua did not say to him that he would not die, but if I desire him to remain until I come, what it is to you. So, yun ang tamang pagkakasabi, di ba? Inulit lang ni Juan dito na ito ang sinabi ng Panginoon. Dahil si Juan ang sumulat Tama ba? Kaya nilinaw niya. However, Joshua did not say to him that he would not die, but if I desire, ito yung sinabi, but if I desire him, quote yun to remain until I come, what is that to you? Tanong yung kay Pedro. What is that to you? So, anong purpose? Anong purpose ng Panginoon kay Juan? So, nakita natin, kaya nga si Juan yung pinakahuli, di ba? Huling alagad. Tama ba? Na nabuhay dahil may plano ang Panginoon na ipakita sa kanya ang mga bagay na mangyayari sa harapan. So, ngayon po tayo. At nangyari nga. At yun ay isinulat niya. Then, after niya maisulat yan, mga anak, merong isang bagay doon ang hindi pinasulat. Tingnan nga natin yung hindi pinasulat.
Dito muna tayo. So, Revelation chapter 10, verse 4, and when the seven thunders spoke their sounds, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up what the seven thunders spoke, and do not write. So, may mga bagay na pinasikreto ang Panginoon kay Juan. Tama? Ha? Hindi pinaalam hindi ipinasulat dahil bagamat ito'y nakita niya, narinig niya, pero ipinasisikreto sa kanya. Dahil ang purpose nun, the same anointing of John ay muli niyang isusugo sa panahon natin, sa end time. Shall we say amen? Ha? Ito na nga. Sa chapter 10, verse 10 to 11, and I took the little book out of the messenger's hand and ate it. It was as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach was made bitter. So yung little book na yun, mga anak, not literal book yun, kundi yun ay pahayag ng Panginoon na pinartake ni John. Kaya nga dahil may pahayag siya, ay pinag-utusan siya dito sa verse 11. And he said to me, you have to prophesy again concerning many peoples, nations, and tongues, and sovereigns. So yon, muli siyang inutusang manghuhulang muli. So alam natin, namatay si Juan, di ba? After ng may sulat ng aklat ng pahayag, di ba? So hindi niya nagawa ang mga bagay nito dahil sa isang dako lang siya sa lugar na yan, mga anak, sabihin natin Asia Minor. Pero ang utos sa kanya, you have to prophesy again concerning many peoples, nations, tongues, and kings, and sovereigns. So, ibig sabihin, lalaganap pa ito. Shall we say amen? Lalo na tayo na nabubuhay sa huling mga araw. Isipin mo, humigit kung walang 2,000 years yan. Dito magaganap yung tanong ni Pedro, anong gagawin ng tao na yan? Ang sagot ni Kristo, if I will that he tarry until I come. So we say amen? Ha? Kung gugustuhin ko, dito yun. Gugustuhin ko, Pedro, na siya'y mananatili hanggang sa pagbabalik ko. Ano ngayon sa'yo? Dito ang tinutukoy niya. Hindi sa panahon dito na siya ay parito at muling pabalik-balik doon sa mga alagad. Shall we say amen? Ha? Dahil glorified Christ na siya eh. At ang gusto niya ay sa pagbabalik niya, aabutan niya si Juan. Pero alam natin, namatay si Juan sa katandaan. Tama ba? Dahil, kasi kung namatay si Juan, sa katandaan niya, mamamali ang Biblia kung dito ang tinutukoy natin sa panahong ito. Tama? So, kung totoo ang Biblia, saan niya daratnan si Juan? Sa huling mga araw. Tama ba? Ibig sabihin, mangyayari yun. If I will that he tarry until I come, what is that to you? Bakit kailangan mo natili si Juan? Kasi siya yung pinakain ng aklat dito. Tama ba? Siya ang nakakita ng mga bagay sa harapan. At yung kumain ng aklat, yung the same anointing na yun, siya rin yung mangungusap sa panahon na yan. Siya rin yung gagamitin ng Panginoon. Naintindihan natin? Dahil napuspos siya ng mga salita eh. Galing siya kay Branham.
Galing siya kay Jackson. Naluto na ito. Bukod pa doon sa kapahayagan na ibinibigay sa kanya. If I will that he tarry until I come, what is that to you? Ano ngayon sa inyo? Kung gugustuhin ko. Yung iba ayaw eh. Yung iba ayaw. Huwag tayo mamili ng kulay. So say amen. Kapag ang tao ay may pahayag, may revelasyon, may naunawaan, at may diling ang Panginoon, mayroong pagpapatotoo ang Espiritu, paniwalaan natin. Paniwalaan natin. And he said to me, you have to prophesy again. You. Concerning many peoples, nation, tongues, and sovereigns. May gusto lang ako ipakita ang video sa inyo mga anak, para maituloy-tuloy ko ito. Kaya lang ang problema, wala tayong internet ngayon. Magagawa natin ng paraan, Levi, kahit connection dyan, para makapasok ako dito. Isa yung nakakita, isa yung pinagsabihan. Ibig sabihin, may lead minister sa panahon ng fivefold ministry. Shall we say amen? Niwala ba tayo? Kung doon sa 5 nga, merong ang pundasyon eh. Yung iba, hindi naniwala na may pundasyon, kaya paikot-ikot, nagkakagulo. Ang gusto ng teacher, maging apostol din siya. Ganon din ang gusto ng evangelist. Mga kapatid, ang una-una na gagamitin ng Panginoon ay apostol. Siya ang primarily. At tandaan natin, yung ministry ng kinikilala nating apostoles, Raymond Jackson. Alam mo, sa kanya ko lang narinig yung turo na the fun in Christ yun eh. Na hindi matanggap ng mga end-time message believer. Hindi nila matanggap na may pamaypay sa kamay ni Kristo. Pero ngayon nila nakikita, kasi habang hinuhukay nila ng malaliman, ang spoken word ni Brother Branham, doon nila nakikita. May 2, may mga mali pa na iniaaral ng propeta. Dahil mayroong ang pamaypay sa kamay ni Kristo. At kanino nang galing yung aral na yan? Kay Brother Jackson. Na mali ba? Totoo yun. Kaya nga, nagpaikot-ikot eh. Sa Godhead lang eh, dahil hindi makaunawa eh. So, say amen? Pwede na ako? Ito. Pwede ba? May papakita lang ako. Ito na, connecting. Ayan, okay na, Ronel. Sige. Manood tayong video Ang init ng panahon, pero mainit din ang mensahe. Say amen. Totoo lang to, mga anak. So, ito muna ang video, panoorin natin. Delay o ano? Para sa kapakanan ng mga nagdududa sa gawaing ito, no? Pwede ilakas ito.
Praise be the name of the Lord. Kailangan tayong sumunod sa programa ng Panginoon, ano? Yan ang nagiging dahilan na nagsasanga-sanga. Instead na ang fivefold ministry ay may isang katuruan, dahil walang pattern, nagkakanya-kanya, nagsasanga-sanga, maging yung kanilang mga aral at turo. So yan ang problema. Hindi yan ang perfection na sinasabi po ni Pablo, hindi yan totoong perfection. Kundi yan ay man-made doctrine yan. Sige po, panoorin natin itong video. No? Mamaya mayroon akong mga quotations patungkol sa mga manggagawa ng Diyos. Ito si Raymond Jackson, on behalf of Brother Amos. I never expected anybody in this world to ever rise up and write any reports about me or anything. I never looked for it. But after he had came here, I don't know, a few times, he goes back home and he writes his first book. He sent me a copy,
I appreciated it. Then he comes here, he goes back, he writes another one. I'll say this, Brother Amos. The world might look at you as nothing, but there's a people around this world that's going to see this book. Not because it's about me, but I believe for these 30-some years I've stood for something to give other ministers a chance and an opportunity to see something, but they might too fill the ranks of responsibility. And you put in writing a very simple way of saying, you've done as good a job as Luke ever did. There's no doubt you write the last chapter of the book of Acts as the bride gets ready to leave this world. God bless you. God bless you. Ayan. Mga kapatid, mga anak, ano? So, ipinasa ang baton, di ba? Shall we say amen? Kaya lang, ewan ko ba, hindi naman mahirap unawain yon, di ba? Dahil alam natin, nung nabubuhay si Brother Jackson, marami naman naniwala dahil sa mensahe, di ba? Shall we say amen? Pero nung dumating ang taong ito at ipinakilala, parang hirap tanggapin ng ilan, ano? Pero para sa akin, dahil marami akong nakita na parang merong nagbubukas, ano? Merong nagbubukas. Bagaman, sabi ko nga sa taong ito, bahagya lang ako nagbabasa, pero ewan ko kung bakit pinapakita agad sa akin ng Panginoon yung pambukas, So, say amen. Kasi kung walang susi, yung pambukas, yung susi. Kasi kapag walang susi, walang bubukas. Kaya ganyan nangyayari sa mga hindi kumikilala, mga anak, Ang turo nila, pabalik na lang sa denominasyon, Ito yung pagkakasabi para maging malinaw. Nakasulat naman yan, just before this sermon was preached, the following prophecy went forth. Before this sermon was preached, itong taong ito, itong nakayuko, bago siya mag-preach, ano? Kasi siya nakatalaga para mag-share instead na yung maputi, ano? Ay, dalawa yan, contrast, isang itim tsaka isang puti. Huwag tayo mamimili, ano? Just before the sermon was preached, the following prophecy went forth. Ito na, Yea, my people, have I not declared unto thee that this message that is being established, it shall go unto the ends of the earth, saith the Lord. Yea, I have sent this vessel, that he shall testify of the work, and that which is established many miles away. It is of my hand. Yeah, it is of my work that I have brought it about. I have established it, and nothing shall come against it. For it shall stand, yea, through battle. Ayan na nga. Kailangan bumaka Through fire, pagsubok. Yea, my truth will go on, and it shall accomplish that which it was intended. And I say it is my master plan. I say it is I, the living God, that have brought it to be. Yeah, the political man have established his agenda. Alam niyo, nagkatotoo to Kasi nag-invento sila ng ministry.
Jehu at saka yung young man. Nung nabuko na, wala na. Kinancel. Nabuko Totoo sinasabi ko, mga anak. John Ministry ang binigay ng Panginoon. Hindi Jehu Ministry, hindi Young Man Ministry. Marami naniwala ako gustong papaniwalain pa Sabi ko, tema na, wala palang ganyan Mag-aaralan ko muna. Abay, kalabas-labasan mo, ito na nga, kasinungalingan pala tinuturo na. Charles, amen. Huwag kayo magtitiwala kapag ang isang mga ngaral nagsimulang mag-imbento ng doktrina. Huwag kayo maniniwala dyan. Dahil magiging gawin na niya yan yung mag-imbento ng turo. Saan ka nakakita na ang fivefold ministry hindi na magkakasundo? Hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Magkakaroon sila ng eye to eye. Magkakaroon sila ng unity dahil merong lead ministry na kung saan ang pahid ng Panginoon ay nandoon sa kanila. So, amen. Merong susi na nagbubukas ng bawat kapahayagan at hindi yung paurong. Saan ka nakakita ng bottomless pit wala daw yung bottomless pit kasi nga bottomless diyan nga nang galing si Abaddon sa bottomless pit Ibig sabihin sa kalaliman yon. At hindi ibig sabihin na walang kalaliman. Napakaraming invento Ngayon, kung diyan ka pa rin maniniwala, buhay mo na yan. The wise shall understand. Sabi dito, the political man have established his agenda. Ayun. Ang tendensiya pala ng mga tao gumamit ng, gaya rin ako, kagaya ni Elijah. Kasi si Elijah talagang ginamit Sino ba kasunod? Di si Jehu na lang. Yan na lang. Jehu tsaka si young man. Yan problema, walang ganon. So, amen. Walang ganong ministry na pinahira ng Panginoon dito po sa end time. Kasinungalingan yan. Huwag na kayo maniwala dyan. The political man have established his agenda, but it shall have no effect. Walang epekto yan. Pagdating doon sa may karunungan sa salita ng Diyos, walang epekto yan. Mapapasinungalingan yan. Sabi ng Panginoon, for in the end I shall prevail, and my word shall be yea and amen, said the Lord. Shall we say amen? Hindi makakapanahig ang kasinungalingan So malinaw naman yung pagkakasabi ni Brother Jackson dito, no? Di ba? Ulitin ko lang, basahin ko lang, Ito. I want to speak just this moment on behalf of Brother Amos. Ito si Brother Amos. Yung nakayukong ganun. I never expected anybody in this world to ever rise up and write any report about me. Kasi may mga report yan May mga conviction ng tao, di ba? Bawat isa sa atin may mga conviction. Kung sino ba talaga ang gagamitin at ginagamit. Tama. Amen? So ito yung si Brother Jackson. Sabi niya, and I have never expected anybody in this world to ever rise up and write any report about me or anything. I never looked for it. But after he had come here, si Amos, I don't know. A few times, he goes back home. He writes his first book. He sent me a copy. I appreciated it. Then he comes here. He goes back and writes another one. Ibig sabihin, patuloy siyang sumusulat. Sino ito? Yung scribes. Shall we say amen? He goes back and writes another one. I'll say this, Brother Amos, the world might look at you as nothing. Ayan nga ang pananaw ng mga tao Doon pala sa Amerika, kapag ka nagkakamayan ng ganyan Ganyan, halimbawa, ganyan, Ganyan, dapat ganun. Kamay, di ba, ganon. Hindi, nakaganon yung isang kamay.
Pag ganyan eh. Ayaw dumampi dito. Yun ang kwento ng taong ito. Ganun daw sa Amerika. Kapag ka ikaw maitim. Brother Amos, the world might look at you as nothing, but there's people around this world that's going to see this book. Not because it's about me. Yon, he that is to come. Natural. Kung wala na ang propeta, kung namatay na ang propeta, natural may papalit para mag-lead. Tama? Sino yun? Dahil parating na ang Panginoon, natural ang gagamitin. Kung paano ang apostol ang ginamit dito, apostolis din ang gagamitin dito sa end time. Shall we say amen? Hindi magtatapos sa propeta. Apostol. To apostol. Ganun lang ginagawa ng Panginoon. If I will that he tarry until I come. Sino yung until I come? Sino yung mananatili? Isang apostoles. Shall we say amen? But there's a people around this world that's going to see this book. Not because it's about me, but I believe for this 30 some years, I've been stood for something to give other ministers a chance and an opportunity to see something that they might to fill the ranks of responsibility. Responsibility pala ito eh. Shall we say amen? Yung iba walang ingat eh. When you put in writing a very simple way of saying, you've done as good a job as Luke ever did. Si Luke ang sumulat ng Book of Acts, di ba? Shall we say amen? At doon, walang amen sa dulo, di ba? Ibig sabihin, may iduduktong pang Panginoon, may kwento pa. Saan yon? Dito sa end time. May ikikwento pa ang taong ito. Naintindihan natin? You've done as good a job as Luke ever did. There is no doubt. You're right, the last chapter of the book of Acts, as the bride gets ready to leave this world. God bless you. God bless you, brother. Shall we say amen? Amen. Bago mag-rapture, yun lang ibig sabihin nun. If I will, that he will tarry until I come. Rapture of the bride. What is that to you? So ito. The Lord will descend from heaven with a shout, with a voice of archangel. Alam niyo yung fivefold ministry dito, no? Hindi naman agad-agad si Juan ay magsasaysay ng thunders, di ba? Natural, si Juan ay mag-aaral muna dito sa panahon ng shout. Shall we say amen? Magpapa-under ministry muna siya. Kanino? Doon sa lead apostle. Tama ba? Since patay na ang apostoles, mga anak, Raymond Jackson, natural, ang maglilid ngayon ay yung pinangako na si Juan. Tama? Shall we say amen? If I will, that he will tarry until I come. What is that to you, Peter? So, ibig sabihin, siya po ang nagli-lead dito sa fivefold ministry. At sabi ko nga, hindi naman ibig sabihin, yung fivefold ministry, walang alam. Marami na pong alam yung fivefold ministry na yan. Kaya lang, kailangan ang lead minister para yung mga bagay na kailangang maitugma sa isang kaisipan. Yun ang kanyang trabaho.
Shall we say amen? Para i-align ang mga aral ng totoong fivefold ministry. Hanggang sa panahon na yan, na darating po ang voice of the archangel, which is the voices of the seven thunders. At isa si Juan doon. Shall we say amen? Ang tinutukod ko ay ang end time dyan, ha? Dahil patay na nga yung naunang dyan, eh. Shall we say amen? Kasi kung iisipin natin na siya mismo yung darat na ng Panginoon dito, mamamali tayo. Tama. Wala naman taon tumatagal ng 2,000 years, eh. So, sino yun? Ibig sabihin lang, the same anointing of John in the end time. Walang iniwan lang yan kay Elijah, Elisha, John the Baptist, William Marion Branham, then Elijah and Moses sa Israel naman, yung two prophets ministry. Bumalik yun. Tama. Well, how about John? Meron bang duplicate? Meron. Shall we say amen? Meron. May duplicate. Yung espiritu na yon. Yan nga, mga anak. Tuloy pa natin. So ito, alam niyo sinong nagsalita dito? Ito yung mga pangangaral ni William Marion Branham, Seventh Church Age Messenger, Patotoo ito sa isang taong papalit sa kanya. Dahil yung baton nga ipapasa, di ba? Naniwala tayo? So tingnan natin, Another man after William Marion Branham in another generation. And this prophecy is fulfilled. Sabi dito, year 1954, December 19. Ang title po ay Divine Healing. Saan ito? Sa Jeffersonville, Indiana, USA. Preaching ito ni William Marion Branham. Sabi niya dito sa number 233, but help me to live so that in my generation, I will not stand in another generation. I'll have nothing to judge them. I'll not have to stand the judgment with them. Ibig sabihin, yung darating na henerasyon, wala na ako dyan. Ganun ang ibig niya sabihin. But I'll have to stand the judgment with men and women who I believe with. Ibig sabihin, sa panahong ito, may kakayahan ako, may karapatan ako, may autoridad ako para kumatol. Pero sa darating, wala na, sabi niya. That's where it counts yonder in the resurrection. Yan. Doon, papunta doon sa pagkabuhay ng maguli. When my days is finished, sabi niya, and I've done my best, if I be God's servant, God will raise him up another man in that day when I'm gone. So, ibig sabihin, sinasabi niya na alam niya na mamamatay siya. So, say amen. Alam ni William Marion Branham na kukunin siya ng Panginoon. At merong, sabi niya, merong andaw. God will raise him up another man in that day when I'm gone. Yung mga tao ngayon, hindi, William Marion Branham lang, kasi propeta yan William Marion Branham lang. Hindi ganon. Makinig kayo nasa end time. Hindi magpa-prosper yung ministerial meeting ninyo kung hindi kayo magbubukas ng mga tenga ninyo. Miski yung mga follower ni Brother Jackson. Kung hindi kayo makikinig sa leadership
maiiwan kayo sa rapture. So there's no need, sabi dito, no need of me setting something around my theology. It's me to live in what light I have and wait till on God. Or the next generation to come, we will have a man there when that generation comes up. Amen. Oh my, anointed yung propeta, di ba? Sa kanyang sinasabi. Ulitin ko. When my days is finished, I've done my best. God will raise him up, another man. Next generation to come. Patay siya, 1965 namatay ang propeta Tama. Sinong pumalit? Di si Raymond Jackson. Hindi naman sinabi ng propeta na marami sila Sabi niya ito, he will have a man there when that generation comes up. Isa lang. God will raise him up, another man, in that day when I'm gone. So ito pa, year 1954. Pinanganak na ba kayo dito? Kasi ako 59 Sabihin, wala pa kayo. Shall we say amen? So ito, para makilala rin ninyo na may propeta sa panahong kinabubuhayan natin. Noon at hanggang ngayon, yung message na yan, umaalingaw pa. Pero binibit-bit na ng fivefold ministry. So dito, 1954, January, February, March, April, May 13. Ang pamagat po ay Mark of the Beast. The same place, Jeffersonville, Indiana. Number 77. So I found this. The Bible said, David served the Lord well in his generation. Yan, sa panahon niya, panahon ni David. So I said, Lord, I don't want no organization. So yung organization, organized religion, ayaw niya Brother Branham nun. Let me serve you with all my heart while I'm here living. That's right. And next, you'll have another man. You'll have another man when I'm gone. Pagpatay na ako, meron ka na namang isusugong isang tao. Sige nga, totoo yan, may fivefold ministry, pero isa lamang yung maglilid. Amen. Maraming sumubok sumublay Pagka ganyan, nag-iimbento ng ministry, huwag niyo nang paniwalaan yan. That's right. And next, you'll have another man. When I'm gone, you'll have somebody take its place. That's all. Don't try to build upon some other. You cannot build a fire on same grounds. Israel had to keep journeying. When they stop, they backslide. So ganun ang tendensiya. Kapag huminto ka sa liwanag ng aral, consider pala backsliding yon. So say amen. Backsliding yon. Sinasabi mo na mayaman ka, nagkamit ng mga bagay, pero hindi mo alam na ikaw, hubad, maralita, at aba. So say amen. Kailangan pinagyayaman ka sa salita, sa liwanag, sa katotohanan. Shall we say amen? Sanctify them by your truth. Your word is truth. Let me serve you with all my heart while I'm here living. That's right. And next you'll have another man when I'm gone. You'll have somebody take its place. That's all. Sabi ni Branham, sabi niya dito, don't try build upon some other. You cannot build the fire on the same ground. Israel had to keep journeying. When they stopped, they backslid. They had to keep moving every night. Build a new fire every night.
Just keep moving on. And that's what we've got to do. So lagi tayong lumalakad. Bagong revelasyon, bagong liwanag. Shall we say amen? Hindi, bago sa pakinig namin yan. Saan mababasa yan na may one na darating? Alam namin, Elijah lang eh. Merong ang one eh. Aabutan na nga siya ng Panginoon eh. Shall we say amen? Amen. Hindi naman mahirap intindihin eh, di ba? Kung meron ka pagkumbabang puso, pero kung nagmamatigas ka, ay wala ka talaga maiintindihan. Kasi hindi mo nilirip eh. Ang simpleng pananalita ni Kristo. Kung gusto ko, sa pagbabalik ko, aabutan ko siya. Amen. They had to keep moving every night. Build a new fire every night. Just keep moving on. And that's what we've got to do. What Luther had was fine. That was for Luther's day. Yan. What Wesley's had was fine. That was Wesley's day. Ito. Kung ano yung binigay sa kanila yan eh. Shall we say amen? Pero patuloy na nagliliwanag yan. Tama ba? Pagdating dito, may panibago ng liwanag. Tingnan mo. What Luther had was fine, and what was Luther's day? What Wesley's had was fine. That was Wesley's day. What the holiness had, dito, holiness, yan. Philadelphian Church Age, Methodist, holiness. What the holiness had, anong turo doon? Without holiness, no man can see the Lord. That was fine. That was their day. Tapos sabi niya, we're living in another day. Ibig sabihin ba ang panahon natin? Nasa panahon tayo ng pagsasakdal. So, say amen? Hindi na yung paulit-ulit. Taon-taon nagbabago ang turo. Hindi na ganon. Kailangan nakapix na ang turo, ang aral. Yung pundasyon na itatag na. Ganon ang ibig sabihin. Dahil ang aral ay isang pundasyon. At hindi hangin na hinahapay-hapay kung saan-saan. We're living in another day. Now, we're moving on. There will be a day after us. It will come just the same. But let's walk in the light while a light is here. Shall we say amen? Sa panahon niya ni William Marion Branham. Pero may another person to come di ba? Shall we say amen? Malinaw yan. Si Brother Jackson ang tinutukoy doon. Maraming, siguro may part 3 tayo. Maraming sinabi si Brother Branham dyan patungkol sa taong ito, si Brother Raymond Jackson. Ang hinahanap ko, Brother Johnson, yung MP3, dahil napakalinaw nun. Na talagang kumbinsido si William Marion Branham na ito si Brother Jackson ang susunod na lead minister. Amen. So 1959 tayo. December 16. Ang pamagat ay, what is the Holy Ghost or Holy Spirit? Number 72. But listen, Mama walk in one light. Sino yung mama? Yung nanay niya. You're walking in another. Ikaw naman sa iba. Luther walk in one light. Ito, si yung Lutheran. Ibang liwanag, inilakar nila. Wesley walk in another. So iba. Ibig sabihin, may panibagong mensahe dumating. Shall we say amen? Sa panahon ni Martin Luther, the just shall live by faith. Mayroon dumagdag sa panahon ni Wesley. Without holiness, no man can see the Lord. Na dapat ito,
Igagather natin niya para i-apply sa buhay natin dito. Shall we say amen? Ha? Naintindihan natin? Kasi nasabi niya dito, Wesley walk in one light. Luther walk in one light. Pentecost, yung Pentecostal movement, walk in another. Shall we say amen? Alam niyo ba yun na nag-restore ng mga gifts of the Holy Spirit sa Pentecostal? Shall we say amen? Speak in tongues, prophesying, dreams, vision, interpretation. Pumunta kayo sa Pentecostal, meron yan. But we're walking on higher than that. You see? Mas mataas pa raw doon. And sabi niya, but we are walking on higher than that today. Ngayon, yung nabubuhay siya, and if there's another generation, it will go beyond us. Tuloy natin. 1963. Ang propeta po ang nagsasalita dito. January 18, Spirit of Truth, number 42. Exemption of the other day when I come westward. You played the tape, many of you. Yung mga preaching niya, naka-record to eh. May recording to eh. Talagang inipon nila yon. Kasi alam nila, God sent one eh. Tapos amen? May mga sakit, may karamdaman, nagsisigalingan eh. Bumabasa ng isipan ng tao. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya. William Marion Branham. Sabi dito, you played the tape, many of you, I guess, and you understand. I don't know what. I'm waiting. I'm here now. I don't know why. I'm just waiting. Sa 43, it may be my going home time. Ayan. Alam niya na mamamatay siya eh. Shall we say amen? It may be my going home time. It looks very much that way. If it is, there will rise somebody after me. May papalit kay William Marion Branham. Tama? There will rise somebody after me that will take the message on. Yung baton ipapasa sa kanya. He'll be an odd person, but he'll rise after this and take the message on. And you listen to it as long as it's scripture, stay in it. So yun, habang base salita ng Diyos, maniwala kayo sa tao na yan na darating pagkatapos ko. Abay, binindi ka na pala eh. Raymond Jackson. Bakit hindi makita ito ng end-time movement, ano? Kaya doon, nag-uunahan doon sa ministerial meeting. Ako. Kapag ka hindi mo sinundan ang tamang liwanag sa pamamagitan ng taong ito na ginamit, lalabo ang unawa. Dahil kailangan ng tao yung pagpapakumbaba una-una eh. Para makaunawa ka eh. Bakit pa ikot-ikot na ganon? After the death of William Marion Branham. Revelation 10:7. Revelation 10:7. Kamukat-mukat mo, hindi pala si William Marion Branham Revelation 10:7 eh. So say amen. Si William Marion Branham mismo nagsabi, hindi ako yan, kundi anghel yan na bumababa galing sa langit. So you see? Kasi kung pinakinggan nila yon, hindi na sila nagka-problema.
At yung sinasabi ni William Marion Branham tungkol sa taong ito, doon sa kanyang mga preaching, binabanggit madalas si Johnny Jackson, kung kilala ninyo. So ito, malinaw yun mga anak. There will rise somebody after me, sabi ni William Marion Branham. 1963, March 24, the seventh seal, page, number 325. It may be time, it may be the hour now, that this great person that we are expecting to rise on the scene may rise on the scene. Maybe this ministry that I have tried to take people back to the Word has laid a foundation. And if it has, I'll be leaving you for good. There won't be two of us here the same time. See? He will increase and I'll decrease. I don't know, but I have been privileged by God to look and see what it was. See? Unfold to that match now. That is the truth. Naintindihan natin? William Marion Branham nagsasabi ng katotohanan, merong susunod sa kanya. Tama? Ha? At kanina pinanood natin, sabi naman ni Brother Jackson, ito na, no doubt, sabi niya, di ba? Naintindihan mo ninyo yung video? Hindi ako nagdududa. Ikaw na nga ang susulat ng second part of the book of Acts. Bago umalis ang kasintahang babae ni Kristo. So, say amen. Amen. Kasi pag pinamalian mo yung isa sa tatlo, mali lahat yan. Pero kapag itinama mo yung tatlong patotoo na yan, abay pagpapala yan. Hindi mag-iiba-iba ang mga turo mo. Iba ngayon, susunod, iba na naman. May 7 thunders. Kahit masakdal ka ng fivefold ministry, kung wala ka ng mensahe ng kulog, wala kang ka-idea kung sino yung kulog na yan, the first bang of thunders, hindi ka rin ma-rapture. So ito, sabi niyo dito, 373, 1963 to, no? March 24, no? Hindi pa natin nabasa, no? Then, Lord, I pray that you'll help me. Binabasa ko na rin yung ano? Kaya nahirapan ako, eh. Okay, matatawa, no? Kasi pag diniretso niya, madidiretso ko rin pagbasa niyan, eh. Pero pagka like siya, din ako. Naintindihan natin? Sige. I'm beginning to fade away. Ayun. Alam niya na, nararamdaman niya na, eh. Tama. Lord, I know my days can't be too many more. And I pray that you'll help me. Let me be true, Lord, and honest and sincere, that I might be able to bear the message as far as it's ordained for me to bear. And when it comes to the time that I must lay down, when I get down to the river and the waves begin to come in. So yung kamatayan niya, ang tinutukoy niya. Oh God, may I be able to hand this old sword over to somebody else, that it will be honest with it. Yun, sabi niya dito, oh God, may I be able to hand this old sword. Ano yun? Yung sword of the Spirit, yung aral, yung turo, may papasa niya sa ibang tao. Sabi siya, amen?
May ibig sabihin, may pagkakatiwalaan ng Diyos na leadership. May be able to hand this old sword over to somebody else that will be honest with it. Kailangan lang honest siya. Hindi pwede yung todo pasa ang turo. Lord, and will pack the truth. Grant it, Lord. Until then, help me to be strong and healthy and courageous. Help my church. Bless us together. Lord, we are yours. We feel now that your Spirit is among us. We believe that you will answer our prayers, for we cannot commit ourselves to you with thy word for service for the rest of our days upon this earth. In the name of God's Son, Jesus Christ ang ginamit, or Yahshua HaMashiach, our beloved Savior, for His glory. Amen. You see? I'm beginning to fade away. I know my days can't be too many more. May I be able to hand this old sword over to somebody else that will be honest with it. Mga kapatid, ganun ang ginagawa ng Diyos. Pagpasa ng liwanag sa bawat manggagawa. May leadership. After William Marion Branham, Raymond Jackson. After Raymond Jackson, nakita nyo naman sa video eh. Bakit hindi nyo matanggap? Inala. Meron bang tanggapin? Para maniwala kayo, magbasa kayo. Para mabuksan kayo. Dahil may mga susi, may mga bumubukas. Huwag kayong mamihasa sa panahon ng Pentecostal. Dahil umuulan ng kayamanan. Umuulan ng ginto. I counsel thee to buy of me gold, para ikaw ay tunay na yumaman. Yung gintong pananampalataya. There is oil and treasure to be desired in the dwelling of the wise. Kaya yung mga tao ang gusto yung kayamanan ng physical Kapag nakatanggap na ng pananampalataya, ng pagpapala, nakalimutan ng mga obligasyon. Kung ano-anong dahilan. Tandaan niyo ito, sasabihin ko ang sabi ng Panginoon, kapag may nagpasaway, may nakahanda ng pamalo. Markahan niyo to, sinabi ko. Hindi ako nagbibiro, mga anak, mga kapatid ko. Yung tao, paluin mo ng ilang beses ganun pa rin ganun pa rin katigas Natakot tayo sa Diyos. May sinusugo ang Panginoon ng mga major ministry. May leadership para mabuksan ng tao sa liwanag ng kanyang salita. Pinakikita na yan sa lumang tipan isa lang naman lagi diba? Enoch isa, Noah isa, Moses isa, Elijah isa. Nung umalis na si Elijah, Elisha isa. So we say amen? Amen. Then John the Baptist, naganda ng daan ng Panginoon. Apostle Paul sa Gentiles, nailipat ang biyaya. After the death of Paul, the ministry of John.
sa 7 churches of Asia. Then, ipinangako na muli siyang manghuhulang muli. Saan yan? Sa end time. Sa end time po. Naintindihan? If I will, that He will tarry until I come. What is that to you, Peter? Halika, alis na tayo. So, hanggang dito na lamang po ang mensahe, mga anak. Pero lalagyan pa natin to ng part 3. Sa tingin ko, kailangan eh. I hope na bigyan tayo ng mapagkumbabang puso para kumilala sa mga bawat isinusugo ng Panginoon sa ministeryo. Dahil sino man tumanggap sa inyo, sabi ng Panginoon, ay ako ang tinatanggap. At sino man mag-reject sa inyo, ay ako ang nire-reject. Yan ang sabi ng Panginoon. Sige po, magpasalamat tayo sandali. Amang banal na nasa langit, muli Panginoon ay abot-abot ang aming pasasalamat sapagkat buhay ka. Nalangako